Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. Na pag-usapan naman natin yung trahedyang nangyari sa anak ni Kuya Kim. At sa message ko po sa pamilya ni Kuya Kim, condolence po sa inyo, sa inyong pamilya. At hindi biro ang nangyari itong pagkawala ng kanilang anak, di ba? So condolence po at we hope si Eman at Yensa ay ah, nasa piling ng ating Panginoong Hesukristo, 'di ba? At bakit natin pinag-uusapan itong issue na 'to? Kasi this issue is also a concern sa iba't ibang tao. Kasi merong mga iba't ibang tao na masayahin, 'di ba? Merong masayahin, excited, merong masayahin pero merong kinikimkim, merong depresyon, 'di ba? At ang depresyon ay isa sa mga, let's just say, psychological na parang sabihin na lang natin, I mean, gusto kong sabihin na parang siyang ano eh, parang siyang sakit. Kasi pag meron kang depresyon, ay hindi ito nakakabuti sa iyong katawan, especially sa iyong isipan, di ba? At kailangan talaga ng yung paligid natin ay masaya, walang gulo, di ba? At makakatulong talaga to sa mga ganitong sitwasyon. Okay? Now guys, let's take a look sa balita dito sa Bandera. Sabi down sa article doon sa title, Eman Atienza may death threats mula sa mga DDS. The hate has piled up. So ito yung mga message na nakuha ng Bandera base sa post ni Eman, 'di ba? At guys, alam niyo ba na itong mga DDS talaga ay nagsasabi ng mga death threats? Actually, kung pupunta kayo sa social media at makita niyo talaga yung mga post ng mga politiko, let's just say, merong isang social media or yung, let's just say, ABS-CBN, GMA, pag nag-post sila ng anything about mga politiko at kalaban ng mga DDS, ang ginagawa nila ay nagpo-post sila ng mga death threats. At may mga base sa mga Facebook post ng mga na-follow ko din, ay nakakuha din sila ng mga death threats. Which, hindi to, ano eh, hindi to normal. Di ba? Bakit kailangan mo pa mag-death threat sa isang tao? Kasi kalaban ng poon mo. Di ba? At yung may mga taong kayang tanggapin at kayang baliwalain yung mga death threats na yan o mga bashing and all that. Pero may mga tao talagang sensitibo. At yun ang hindi alam ng mga ibang tao at most especially dito sa mga DDS. Okay? So basahin natin dito. Punta tayo sa baba. Social media pressure. Ang laman ng huling mensahe ng social media personality na si Eman, sabi niya, bago siya pumanaw. Ito rin ang isang mga dahilan na deactivate yung account niya. So, ang bata pa ng anak ni Kuya Kim, 19 years old, di ba? Tapos, okay, sa kanyang Instagram channel, sinabi ni Eman na kung bakit siya nagsimula ng mag-TikTok. Ito ay para raw magsilbing little diary niya na kung saan maaaring niyang bahagi ang ilang mahalagang kaganapan sa kanyang buhay. Well, ganyan ang ginagawa ng mga ibang tao eh. Kung ipapakita nila yung mga ginagawa nila araw-araw, si Eman ay isang anak ni Kuya Kim, which a celebrity, di ba? So maybe ito ang kanyang way to show to everyone kung anong nangyari sa kanyang TikTok account. Okay? And just to let you know guys, kung meron kayo, or for example, kung may mga taong uh,
gustong uh, i-criticize yung mga government official, especially yung kanilang mga puon na mga Duterte, pag nakatanggap kayo ng mga ganito, iwasan na lang, di ba? Mas mabuti ang iwasan kaysa sa makipag-debate ka, makipag-away ka sa online. Di ba? Okay, punta tayo sa baba. Sabi dito, sabi niya, I started posting on TikTok last year as exposure therapy because I was very insecure of my looks and personality for a long time. I wanted to push myself to be authentic and proud, which is nice. Gusto niyang ipakita kasi meron siyang insecurities. Para maging proud siya sa sarili niya, di ba? Along the way, many of you found me and been a great journey. Not only have become infinitely more confident, secure, and authentic, also met so many amazing people along the way. I gained traction pretty quickly and had almost 1 million followers too, which is very cool. I'm so grateful. That being said, it become increasingly hard to be authentic and proud over the past few months. Don't get me wrong, I can handle hate. I got death threats from DDS every day. I don't know kung anong nangyari sa kanya or meron siyang na-criticize na po ng mga DDS kaya siya na death threat. Misogynist uh, in my comment telling me I'm stupid. Burner accounts of high school bullies trying to egg me on. None of that has really faced me that much. Grabe, di ba? So, kasi kung siya as a person at hindi niya makaya yung mga ganito, syempre, nag-pile up, di ba? May mga taong ganyan eh. Hindi kaya i-handle yung mga ganitong pressure, di ba? At hindi nakakabuti sa ating society or sa society natin na ganitong mga ugali ng mga DDS. Okay? You can actually criticize someone, but to tell them that you don't look good, um, you don't like them, hindi mo gusto, dapat na lang hindi ka na nag-comment eh. Kaso nga lang, may mga taong walang utak na ganito ang ginagawa nila. Diba? I always understood that the Philippines is a very conservative country. I've tried to do what I can to push back on backward systems. Yun ang yun. Yeah. But I feel like the hate has piled up in my head subconsciously. Every time I post, I feel excited but also anxious and dreadful knowing that there's going to be some hate I'll have to force myself to ignore. I catch myself checking my notification every few minutes, hyper aware of every little thing about me. Bahagi niya daw. Pagpatuloy niya, I've never really did social media for money. I did it for fun, self-expression, and community. Maybe I put up with the hate knowing that receiving paycheck at the end of every month, but my main compensation was always joy, passion, and when I'm posting, which has been fading. Okay, for the past few months or two, I've been debating a break. Remember, I started TikTok to be authentic, proud. I find myself become less proud and more anxious. Kasi sa mga nakukuha niyang threats at misogynist comments laban sa kanya, di ba? Hindi nakakatulong, hindi nakaka-healthy sa mga social media space ang mga ganitong komento, di ba? Okay, ano pa? For the past, so today I finally decided to activate. Okay. And just to clear her head. So, punta tayo sa baba. Thanks to you guys. Follow me. It really means a lot. Okay, so yun. So, and not only this, actually, ang nangyari, base sa info sa online, pala si Eman, nakabase sa post dito sa Bandera also, nakaranas siya ng pang-abuso sa kanyang niyaya, 'di ba? So that means she has her experience getting
harassed o pang-aabuso, 'di ba? Nung bata pa siya at hindi niya na-handle ng mabuti. At 'yun ang nangyari, hindi maganda ang nangyari nung huli, 'di ba? At ito dapat ang para sa akin guys, ang comment ko lang about hate and yung walang kwentang comment, dapat hindi natin dapat kailangan natin na ah, galing dapat nating tatagan ang ating kalooban kung gusto man natin i-express ang ating mga sarili sa social media para batikusin yung mga dapat batikusin at maka-receive tayo ng mga ganitong messages. Actually sa akin, nakaka-receive din ako ng mga messages kung tinitira ko yung mga puo ng mga Duterte, mga DDS pala, sorry. 'Di ba? At para sa akin, hindi, ini-ignore ko na lang o minsan, pinapatulan ko din pero hindi ako nakaka-feel ng anything about that, 'di ba? So, if kailangan natin ng healthy space sa online, ang dapat siguro para sa akin is we should start not to be like them. Hindi dapat maging katulad natin sila. Dapat siguro mas mahigpit pa yung batas na makakapagparusa ng online bullying, 'di ba? Or death threats. Ang problema kasi sa Facebook or any social media accounts, hindi mo alam kung sino talaga yung tao na to and all that, 'di ba? At hindi mo kayang habulin kasi they can create a fake account, 'di ba? At dapat siguro I hope the government can do something about it kasi naging topic yan before na ang online nagiging pugad ng mga online hate and all that. Tapos yung politika natin ay naaluan ng mga ganito. Hindi natin matrace. Kung hindi matalino yung mga tao na pumupunta ng online para para i-check yung mga information, 'di ba? Mahirap talaga habulin, panagutin yung mga walang kwentang mga nagsasabi ng mga death threats, 'di ba? So hopefully hopefully ating gobyerno mayroong magawa naman lang sa mga ganito, 'di ba guys? So para sa akin, I hope na ating social media space dito sa Pilipinas mas maging mas mabuti kasi nakakahina ng loob kung may mga ganitong nangyayari sa ating bansa, 'di ba? At imagine niyo pag yung mga taong nagde-death threat sa'yo, syempre kung minsan nasho-shock ka na ay meron palang ganito kasi nag-comment lang ako sa na-criticize ko lang ang kanilang iniidolo, 'di ba? So, I hope na matanggal na itong mga walang kwentang mga especially sa mga walang kwentang posts online, 'di ba? Through hate, we need to stop na dapat maging mas mabuting mga tao ang nandito sa ating bansa. At especially dapat track natin, dapat yung mga taong nagiging okay lang sa kanilang maglabas ng hate sa ibang tao, dapat hopefully makita na, mahanapan ng solusyon na mas mabilis, 'di ba? Para hindi na mangyari itong mga ganitong trahedya. Okay, guys? If you have, kung meron pa kayong mga comments or suggestion, please type it down in the comment section and I will see you po sa susunod na video. Salamat po sa pakikinig.